Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 31 hanggang 35. Kabanata 31, Frustrated Radley Ridge sa Lungguhit 1. Si Knox Ridge ay ganap na natigilan. Walang intensyon ang mga security guard na humakbang para manghimasok. Sa halip, tumalikod si Flower Snake at nagsimulang maglakad papunta sa kanya, hakbang-hakbang. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, Mr. Radcliffe. Iligtas mo ako. Sa pagharap sa Flower Snake na patuloy na umaasenso patungo sa kanya, nanghina ang mga binti ni Knox Ridge, at nawala ang lahat ng dati niyang katapangan. Julius, nanay niya, nang makitang nasa panganib ang kanyang ina, hindi napigilan ni Keller Radcliffe na hawakan ang kamay ni Julius Reed. Ano ang silbi ng pagtawag dito na walang kabuluhan? Bilisan mo at hanapin ang Radley Ridge. Napaatras si Knox Ridge sa likod ni Burl Radcliffe. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang ibang mga bisita ay napalingon din sa direksyong ito, na nagbubulungan. Anong kalokohan ang tinitingnan mo? Lahat, bumalik sa iyong pagkain. Sa isang sigaw mula sa Flower Snake, ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo. Sa sandaling ito, walang humakbang upang gumanap bilang bayani, dahil mas maingat ang mga mayayaman sa kanilang sariling reputasyon. Ngayon ay aayusin kita ng maayos. Nang makitang ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo, casual na naglakad si Flower Snake patungo sa Knox Ridge. Julius, talagang nagpapanik na si Keller Radcliffe ngayon. Immune niya na sa mga naruroon, ang kanyang asawa lamang ang may kapangyarihang lutesin ang isyong ito. Pagkatapos ng lahat, kahit si Aaron Jackson ay binigyan siya ng mukha sa Asher Percival noong hapon. Awa sa mga karapat-dapat dito, sabi ko. Nag-aatubili na wika ni Julius Reed. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Keller Radcliffe, hindi niya talaga akalain na maghirap ng kaunti si Knox Ridge. Sa kanyang bibig na iyon, siya ay nakasalalay sa mga kahihinatnan maaga o huli. Sino ka sa tingin mo? Huwag mo na akong palain dito. Nanginginig sa galit si Knox Ridge, hindi makapaniwala na ang kanyang walang kwentang manugang ay nang-ahas na tingnan ang kanyang sarili bilang isang mahalagang tao. Ngunit sa kanyang pagtataka, tumalikod at lumayo si Flower Snake, hindi na siya ginulo. Nagdulot ito ng kakaibang pag-iisip sa isipan ni Knox Ridge, maaaring may impluwensyang aba ang kanyang manugang. Ngunit si Julius Reed ay hindi lumalabas ng bahay sa loob ng 3 taon, kaya paano siya nagkaroon ng mga kaibigan? Sa banyo, sinilip ni Radley Ridge ang oras at inayos ang damit bago lumabas. Oras na para simulan ang kanyang performance. Ngunit sa sandaling lumabas siya ng banyo, laking gulat niya na napaawang ang kanyang bibig. Ang kanyang mga magulang ay nakahiga sa lupa, humahagulgol, habang si Julius Reed ay nakaupo sa isang upuan na mukhang ganap na kalmado. Anong nangyayari? Napasigaw siya, mabilis na humakbang patungo sa Flower Snake. Anak, sinaktan niya tayong dalawa. Hindi mo ba kilala ang mga tao sa lipunan? Tawagan mo sila, maghayganti para sa atin. Nabawi ni Mother Ridge ang kanyang fighting spirit nang makita niyang bumalik ang kanyang anak. Anong nangyayari? Si Radley Ridge ay may hindi masabi na kapitan sa loob niya ang mismong mga tao mula sa lipunan na alam niyang nasa harapan niya, ngunit bakit nila inaatake ang sarili niyang pamilya? Anong nangyayari? Malamig na ngumiti si Flower Snake na may singkit na mga mata. Kuya, muntik mo na akong patayin dyan. Sa hapon, nagkaroon ng komprontasyon sina Jackson Brandon at Julius Reed at parehong hindi maiwasang mapahiya, pabayaan siya. Kung ikukumpara kay Jackson Brandon, wala siya, ni hindi karapat-dapat na tawaging umutot. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Matigas na sabi ni Radley Ridge, itinuro ang kanyang mga magulang, bigyan mo ako ng paliwanag. Sa anumang pagkakataon ay hindi niya maipakita ang kahit katiting na palatandaan ng kahinaan. Not to mention that Keller Radcliffe was right there watching,
And with his parents bugboging like this, kung nanatili pa rin siyang tahimik at nagtitiis, paano siya makikita ng iba? Kalimutan mo na siyang kausapin. Tumawag ka para bugbugin siya. Hinawakan ni Father Ridge ang kanyang namamagang mukha, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Radley, kailangang turuan ng leksyon ang mga tulad niya. Nang makitang bumalik si Radley Ridge, naramdaman ni Knox Ridge na medyo bumalik ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, ang Ridge family ay nagkaroon ng kaunting lakas sa Gonzales City, at si Radley Ridge ay isang estudyante na nag-aral sa ibang bansa, na may maraming kahanga-hangang kaibigan. Paliwanag. Tumanggaw si Flower Snake at sinabing, "Sige. Ipapaliwanag ko sa iyo." Pagkatapos, marahas niyang sinampal sa mukha si Radley Ridge. Thwak! Napaatras si Radley Ridge ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa. "Nababaliw ka na ba? Kahit sinaktan mo ako." Napatulala si Radley Ridge. Ano ang nangyari sa labas sa loob ng ilang minutong pagtatago niya sa banyo? Subconsciously, sinulyapan ni Radley Ridge si Julius Reed at napansin niyang nakangiti ang huli. "Sinaktan ka." Malamig na tumikim si Flower Snake, "Alagaan mo siya para sa akin." Hindi pa natatapos ang mga salita, sumunod ang mabilis na pagkubkob, nagpaulan ng mga suntok at pagsipa sa Radley Ridge. "Kuya Ahas, huwag mong sinasadyang pumatay ng tao." Bulong ng paalala ni Declan Martin. Napakaraming tao sa restaurant ang nanunood, ito ay tiyak na magkaroon ng isang makabuluhang epekto. Ngunit walang tumulong dito, hindi niya kayang i-provoke si Flower Snake, at nakatayo lang doon, walang magawang nanonood habang binubugbog ang isang customer. "Flower Snake, galit ka, Champagne." Sinangga ni Radley Ridge ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay, nakahiga sa sahig na sumisigaw sa sakit. Ang mga tulisan ay partikular na mabigat ang kamay, at wala pang isang minuto ay binugbog na siya ng itim at asol. "Tama na. Huwag patayin ang sinuman." Dinampot ni Julius Reed ang kanyang chopstick at mahinahong kumagat sa kanyang pagkain. Nang matapos siyang magsalita ay napatingin ang lahat sa kanya na may kakaibang mga tingin. Makikinig kaya si Flower Snake sa kanya? Ito ba ay isang uri ng biro? Hindi ko siya kilala. Kung gusto mong lumaban, labanan mo siya, wala itong kinalaman sa atin. Hinayla ni Knox Ridge si Keller Radcliffe patungo sa kanya, nanginginig na parang dahon. Kung hindi maiwasan ni Radley Ridge ang isang malupit na pambubugbog, siya ngayon ay lubos na natakot. "Oo, hindi namin siya kilala, nagkataon lang na magkatabi kami." Nagsalita din si Burl Radcliffe sa pagpapaliwanag, ang kanyang tapang ay mas maliit, at mas takot sa gulo. Samantala, maingat na sinuri ni Declan Martin si Julius Reed, tahimik na pinagpapawisan para sa kanya. Ang Flower Snake ay may bisyo. Ang pagsasalita sa oras na ito ay humihingi lamang ng gulo, hindi ba? Ngunit, laban sa lahat, ang Flower Snake ay talagang tumigil. Nakangiting lumapit siya kay Julius Reed at tinanong, "Bro, may iba ka pa bang negosyo? Kung wala lang, mag-leave muna ako." Ngayon, upang pabyusan ang kanyang sarili, hindi niya ipinagkait ang Radley Ridge. "Hindi na kailangan, huwag lang makipag-away at pumatay sa harap ko sa hinaharap, maaari itong matakot sa aking asawa at mga in-laws." Si Julius Reed, nang hindi man lang tumitingin kay Flower Snake, ay pumitas ng pagkain sa kanyang plato. "Oo, tama ang lesson ni Kuya, hindi ko talaga alam na nandito si Kuya ngayon. Ayos lang, wala akong nakita ngayong araw." Itinaas pa lang ni Julius Reed ang kanyang baso ng alak nang agad itong punuan ng Flower Snake. Natigilan ang lahat. Ang Flower Snake na mayabang lang na itinapon ang kanyang timbang ay nagbubuhos ng alak para sa kanya. Sino ba talaga si Julius Reed? Hindi pinipigilan ng makapangyarihang dragon ang mga lokal na ahas. Flower Snake ang bona fide local snake sa paligid. Ngunit nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, ang Flower Snake ay tila gumaan, hindi nang ahas na magsalita pa at mabilis na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pinagmasdan ni Radley Ridge ang lahat ng ito, namutla ang kanyang mukha. Itong si Julius Reed, saan naroon ang kahit kay-titing na pahiwatig na lasing siya? Siya ay nilalaro. Ngunit ngayon, nakaharap sa nakangiting mukha ni Julius Reed, si Radley Ridge ay hindi makapagsalita ng mahabang panahon. "Mr. Radcliffe, bilisan natin bumalik," sabi ni Knox Ridge sa mahinang boses. "Okay." Tumanggo si Burl Radcliffe,
nagsuot ng damit, at naglakad patungo sa labasan. Ang pagtatagpo sa walang awa ng mga kamao ni Flower Snake ay nagpang-inag sa matandang mag-asawa hanggang sa kanilang kaibuturan. Salamat sa inumin, tandaan na bayaran ang bayarin. Pagkatapos ng ilang kagat pa ng kanyang pagkain, tumayo si Julius Reed, binigyan ng bahagyang ngiti si Radley Ridge, hinawakan si Keller Radcliffe sa kamay, at naglakad palabas. Sa pagmamasid sa papaalis ng mga figure, nanginginig sa galit si Radley Ridge. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mga mata sa wakas ay nagpakita ng isang kislap ng lamig. Julius Reed, maghintay ka lang. Huwag mong isipin na ang pagkilala sa ilang mga thug ay ginagawa kang hindi mahipo. Ipapalimos ko sa iyo ang buhay at magsusumamo para sa kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 32, Pagkuhan ng pagkahulog para sa salungguhit L. Julius, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ni Radley Ridge sa pananakit sa kanya ng ganito? Sumunod si Keller Radcliffe sa likod ni Julius Reed, na medyo nag-aalala. Si Radley Ridge ay kilalang dalawa ang mukha, lahat ng ngiti sa ibabaw ngunit walang awa at brutal sa kanyang mga aksyon sa likod ng mga eksena. Dahil mismo sa katangiang ito ay labis na hindi nagustuhan ni Keller Radcliffe sa kanya. Ngayong sinaktan ng sarili niyang asawa si Radley Ridge, partikular na nag-aalala si Keller Radcliffe. Huwag kang mag-alala, kung maglakas loob siyang lapitan ka, sisiguraduhin kong mamamatay siya sa isang malagim na kamatayan. Tinapik-tapik ni Julius Reed ang ulo ni Keller Radcliffe na may mahinang ngiti. Ang Radley Ridge ay hindi gaanong mahalaga. Kung gugustuhin niya, maaari niya itong durugan sa isang pitik lang ng daliri. Mabuti naman. Nakaramdam ng init sa kanyang puso nang marinig ang mga salita ni Julius, naaliw si Keller Radcliffe. Ngayon pa lang, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Paanong ang kanyang asawa, na minsang tinutya bilang isang pagkabigo, ay biglang nagbago ng husto. Naaalala mo pa ba ang wedding anniversary natin? With this on her mind, Keller Radcliffe tentatively asked. Ika-28 ng Marso, ano ang tungkol dito? Sabi ni Julius Reed sabay hawak sa kamay habang naglalakad sila sa koridor ng restaurant. 3 taon na ang nakalilipas, noong ika-28 ng Marso, sabay silang pumasok sa marriage hall. Nagdulot ng sensasyon ang kasal sa buong Gonzales City, matingkad na naalala ni Julius Reed si Keller Radcliffe sa kanyang damit pangkasal, nakatayo sa tabi niya na parang isang diwata. Pero noon, medyo malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit mo naman natanong bigla yan? Napalingon si Julius Reed, nakatingin sa asawa. Hindi. Naaalala mo ba kung kailan ang kaarawan ko? Tanong ni Keller Radcliffe. Nakayuko ang ulo, hindi tumitingin sa mga mata ni Julius. Sa ika-28 ng Marso din. Sinabi mo na gusto mong magpakasal sa iyong kaarawan, at pumayag ako, sabi ni Julius Reed na medyo naguguluhan kung bakit siya nagtatanong ngayon. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla siyang natauhan. Marahil dahil sa matinding pagbabago sa kanyang sarili, nagkaroon ng ilang pagdududa si Keller Radcliffe. Makatiyak ka, ito ay kasing totoo. Muling tinapik ni Julius Reed ang kanyang ulo, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Sa kabila ng halos 100 taon ng nagising na alaala, ang higit niyang pinahahalagahan ay ang asawang kinuha niya sa loob ng 3 taong pagkawala ng alaala niya. Sir, hindi po kayo makakapunta. Anong ibig mong sabihin na hindi ako makakapunta? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo bagay. Kung hindi, humanda ka na mawalan ng trabaho. Ito ang patakaran natin, paano kung lumabas ang may-ari ng sasakyan? Paano natin ipapaliwanag? Para kang asong naghahabol sa mga daga, laging nakikialam sa kapakanan ng iba. Mag-ingat ka, baka magsampa ako ng reklamo laban sa iyo. Knox Ridge, hayaan mo na, kasalanan ko talaga. Anong ibig mong sabihin, hayaan mo na. Magmaneho, tara na. Habang papalapit sila sa entrance ng Asherwind Restaurant, nakita nila ang Knox Ridge na may alitan sa ilang security guard. Si Burl Radcliffe, gaya ng dati, ay tahimik na nakatayo doon. Kapag ang isang babae ay masyadong dominante, ang isang lalaki ay madalas na lumilitaw na napakahina. Sa pamilya Radcliffe, hawak ni Knox Ridge ang lahat ng kapangyarihan, at walang nang-ahas na suwayan ang kalooban ng babaeng ito. Dad, Mom, anong nangyari?
Nang makita ang mapupulang pagtatalo, si Keller Radcliffe ay medyo nag-aalala, hindi siya binigyan ng sariling ina ng kapayapaan ng isip. Ano ba talaga ang problema? Lumapit si Keller Radcliffe sa grupo, kumunot ang noo. Miss, itong Ginoo ay tumalikod sa isang Rolls-Royce na nakaparada sa malapit. Hindi pa lumilitaw ang may-ari ng Rolls-Royce, kaya hindi natin sila papayagang umalis, matiyag ang paliwanag ng security guard. Hindi ang kotse mo ang may gasgas. Tiyak na gusto mong itusok ang iyong ilong sa malalawak na bagay. Payagan mo na lang kami, nagmamadali kami. Palaging ginagawa ng Knox Ridge ang paggawa ng eksena kapag nahaharap sa mga isyo, ang kanyang matalas na espiritu ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng karamihan. Ginoo, kung pakakawalan ka namin, kami na ang bahala sa pinsala ng may-ari ng sasakyan. Tulad ng alam mo, ang maliit na bahagi lamang ng pintura na ito sa isang Rolls-Royce ay maaaring nagkakahalaga ng 10,000, matiyag ang paliwanag ng security guard, na pinapanatili ang pagiging magalang gaya ng kinakailangan para sa mga gwardya ng isang high-end na restaurant. Kahit na sa pakikitungo sa tulad ng isang shrew. Kasunod ng direksyon ng tingin ng security guard, nagulat si Keller Radcliffe nang makitang ang Rolls-Royce ay ang kotseng hiniram ni Julius Reed. Pagdating nila, ipinarada nila ito sa tabi ng pasot ng Burl Radcliffe. Siguradong si Burl Radcliffe ang takot na takot sa restaurant kaya siya nataranta habang nagmamaneho at aksidenteng nabangga ang Rolls-Royce. Natural na alam niya ang presyo ng isang Rolls-Royce, at ang ganoong malaking scrape ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000, posibleng hanggang daan-daang libo kung ito ay seryoso. Ang sasakyan ay hiniram ni Julius Reed, at tiyak na sasagutin niya ang gastos sa pagpapaayos. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Keller Radcliffe ang isang alon ng kapeitan sa kanyang puso. Bibigyan kita ng pera. Kapag lumabas na ang may-ari ng sasakyan, sabihin mo lang na galing sa akin. Security kuya, nagmamadali ako ngayon, gets mo ba? Kapag naantala mo ang negosyo natin, hindi mo kakayanin. Kumuha si Knox Ridge ng 10,000 yuan mula sa kanyang bag, iniabot ito sa security guard na may halatang sakit. Bagamat bahagi din sila ng Radcliffe clan, ang pinagsamahan nilang dalawa ay hindi kumikita ng kasing dami ng Keller Radcliffe lamang. Ang 10,000 yuan na ito ay hindi rin maliit na halaga, at halos dumudugo ang puso ni Knox Ridge nang ilabas niya ito. Madam, hindi sapat ang iyong 10,000. Naiintindihan din namin ang mga mamahaling sasakyan, aabutin ito ng kahit 10,000. Hindi nag-iwan ng numero ang may-ari ng sasakyan, at hindi namin sila makontak. Paano ito? Hahanapin ko ang manager para hanapin ang may-ari ng sasakyan. Pagkatapos ay maaari mong ayusin ito sa pagitan ninyo. Kinuha ng security guard ang walkie-talkie sa kanyang baywang, handang makipag-usap sa lobby. Hoy, bakit ka ganyan? Tiyak na alam ni Knox Ridge na ang pag-aayos ng sasakyan ay magagastos ng malaking pera, kaya naman handa siyang kumuha ng 10,000. Hayaan mo sila, mananatili ako. Dahan-daang naglakad si Julius Reed sa hagdan. Tama, this is my son-in-law, let him stay here. Mr. Radcliffe, umalis na tayo dali. Nang makita si Julius Reed na papalabas ng restaurant, mabilis na sumakay si Knox Ridge sa passenger seat at itinaas ang kanyang seatbelt. Kela, bilisan mo at sumakay ka na sa kotse. Iminuwestro niya ang kanyang anak na babae. Ngayong si Julius Reed ay nagboluntaryong tanggapin ang pagkahulog, maaari pa nilang hayaan ang talunan na ito na manatili sa likuran. Hindi ako pupunta. Si Keller Radcliffe ay labis na nagalit, nagalok si Julius Reed na manatili, at hindi man lang nagpasalamat ang kanyang ina. Hindi lamang iyon, ngunit gusto pa ni Knox Ridge na manatili si Julius Reed ng mag-isa. Sobra na iyon. Tinatanong kita sa huling pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Bumaba si Knox Ridge sa bintana, galit na nakatingin kay Keller Radcliffe. Ang kanyang anak na babae ay talagang pumanig kay Julius Reed, akala niya ay natauhan na si Keller sa restaurant. Sa isang dagandong, pinalayas ni Burl Radcliffe ang pasot palabas ng paradahan ng Asherwind Restaurant. Dahil sa sobrang bilis niya, tuluyan niyang nabasag ang rehas ng hotel paglabas niya. Paano nila nagawa ito? Napatapak ni Keller Radcliffe ang kanyang paa sa pagkadismaya habang pinagmamasdan ang pasot na nawala sa isang iglap, at nagsimulang tumulo ang mga luha. Ayos lang.
Lumapit si Julius Reed sa kanya, marahan siyang dinala sa kanyang yakap. Julius, pasensya na. Namumula ang ilong ni Keller Radcliffe, at hindi na niya napigilan ang namumuong emosyon. Siya ang kanyang asawa ay nagdusa ng husto sa nakalipas na 3 taon. Kahit ngayon, nagawang yumuko si Jackson Brandon, ipinagpatuloy pa rin ni Julius Reed ang pag-accommodate sa kanyang mga magulang, all for the sake of keeping her face. Sir, nakikita mo, lumapit ang security guard kay Julius Reed na medyo walang magawa, nakaramdam ng simpatiya sa pagkakaroon niya ng ganoong biyenan. Beep, kinuha ni Julius Reed ang susi ng kanyang kotse mula sa kanyang bulsa at agad na binuksan ang mga pinto ng kotse. May pera ka ba? Tumingin siya kay Keller Radcliffe. Bagamat siya ay napakayaman, lahat ng kanyang pera ay nasa isang itim na card, at wala siyang 1 sentimo sa pera. Ako, galit na hinalungkat ni Keller Radcliffe, naglabas ng 2,000 sa kanyang bag. Ang pera na ito ay para sa pag-aayos ng rehas, at magagamit mo ang natitira para uminom. Inabot ni Julius Reed ang 2,000 sa security guard, tinapik ang balikat nito. Salamat sa iyong pagsusumikap sa gabing iyon. Ito, salamat, tinanggap ng security guard ang pera, nakaramdam ng mainit na pag-akyat sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang binata sa harapan niya ay ang may-ari ng Rolls-Royce at ganoon kabait ang pakikitungo niya sa kanila. Ilang daan ang mag-aayos ng rehas, at ang natitirang pera ay isang malugod na sorpresa para sa kanila. Mag-iingat ka, sir. Sabay-sabay na sumaludo ang mga security guard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 33, maginhawa kapag nagsisimula ka isa. All the way, nakayuko si Keller Radcliffe. Pakiramdam niya ay talagang hindi patas ito kay Julius Reed. Ako ang magbabayad para sa pagpapaayos ng sasakyan. Nag-ipon ng lakas ng loob si Keller Radcliffe at bumulong mula sa passenger seat. Ang insidenteng ito ay sanhi ng kanyang mga magulang, kaya siya lamang ang makakalutas nito. Walang kahit 1 sentimo ang pangalan ni Julius Reed, at mas alam niya iyon kaysa sa iba. Ayos lang. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang ilang daang libo ay isang patak lang sa balde para sa kanya. Ngayon na may hawak na itim na card, dapat mayroong hindi bababa sa 10 bilyon sa loob nito. At ang Titan Group talaga ang kanyang kumpanya. Hindi pwede. Ipinilig ni Keller Radcliffe ang kanyang ulo na parang rattle drum. Kahit kamag-anak mo si Sky Reed, hiniram namin ang sasakyan, hindi kami pwedeng magbayad ng iba. Kahit na hindi palalampasan ni Sky Reed ang halagang iyon, walang alin lang ang gagawin nitong mas mababa si Julius Reed sa paningin ng iba. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, si Keller Radcliffe ay palaging napakalakas ng kalooban. May pera pa ako sa account ko. Titingnan ko kung sapat na bukas. Talaga, wala lang. Isang kotse lang, at in good terms kami ni Sky Reed. Humalaklak si Julius Reed sa gilid. Nasa kanya na ang sasakyan, kaya lang hindi pa niya iyon maipaliwanag sa kanya. Hindi lubusang matanggap ni Keller Radcliffe ang nangyari ngayon, at kapag nalaman niyang ganoon pala ang kanyang asawa, baka matakot siya sa mismong lugar. Hindi pa tama ang oras. Tili. Noon lang, biglang pinahinto ni Julius Reed ang sasakyan. Anong problema? Lurched forward si Keller Radcliffe, nakatingin kay Julius Reed na may pagtataka sa mukha. Ngunit nagulat siya nang matuklasan na ang mukha ng kanyang asawa ay may hindi pa nagagawang kaseryosohan. Manatili sa kotse, kahit anong mangyari, huwag kang gumawa ng ingay. Pagkasabi nito ay binuksan ni Julius Reed ang pinto ng sasakyan at dahan-daang naglakad sa gilid ng kalsada. Bago pa maisip ni Keller Radcliffe kung ano ang nangyayari, 5 van ang biglang dumaan sa gitna ng kalsada, at pagkatapos ay lumabas ang 12 lalaking nakaitim. Ito ba? Biglang nagdilat ang kanyang mga pupil, at inabot niya ang kanyang telepono para tumawag ng pulis. Kahit na siya ay walang muwang, alam ni Keller Radcliffe na sila ay nasa problema. Anak, ang lakas ng loob mo. Maya-maya lang ay nagsalita ang isa sa mga lalaking nakaitim. Dahil malalim na ang gabi, napakatahimik ng kalsada kaya malinaw na umabot sa tenga ni Keller Radcliffe ang bawat salita. Ang tagal mo akong sinusundan, siguro pagod ka, ha? Inilagay ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at malamig na tumingin sa 12 ng mga lalaking nakaitim sa kanyang harapan. Pagkalabas ng Asher Wind Restaurant,
Napansin niyang may sumusunod sa kanya, kaya naman nagpasya siyang huminto sa kalye, naghihintay na kumilos ang mga taong ito. Ang grupong ito ay malamang na hindi tinawag ng Radley Ridge, dahil walang sapat na oras para ayusin ang naturang operasyon. Hindi ko inaasahan na matalino ka. Tumango ang pinuno ng Men in Black at nakangiting nagtanong, alam mo bang sinusundan ka namin, naglakas loob ka pa ring ihinto ang sasakyan. Kung binilisan lang ni Julius Reed, talagang mahihirapan silang gumawa ng A. Gumalaw. Ngunit dahil napagtanto ng kabilang partido na sila ay sinusundan at huminto pa rin, ito ay naging palaisipan sa mga lalaking nakaitim. Mayroong kakaunti ang mga tao sa paligid dito, ginagawang mas mahirap na kumilos. Nakangiting sabi ni Julius Reed na nasa bulsa pa rin ang mga kamay. Kasalukuyan silang nasa isang bagong binuo na lugar ng Gonzales City. Dahil ito ay sumasailalim sa pag-unlad, walang gaanong residente. At dahil gabi na, halos wala nang sasakyang dumadaan. Hindi ko inaasahan na ganoon ka pala ka-consider sa amin. Ang lalaking nakaitim ay nagbigay ng isang masasamang ngiti, kumuha ng isang sigarilyo sa kanyang bulsa. Gusto mo bang si Imo ang nagpadala sa atin? Hinugot niya ng malalim ang kanyang sigarilyo, nagtanong sa malalim na boses. Hindi kaya mga taong ipinadala ni Jackson Brandon, di ba? Matapos pag-isipang mabuti, napagtanto ni Julius Reed na ngayon lang niya sinaktan si Jackson Brandon. Upang lumikha ng ganoong kaguluhan, si Otis Radcliffe ay walang lakas ng loob, at si Wellington Radcliffe ay mas malamang. Hindi nagkakamali, pagod ka na talagang mabuhay, nangangahas na masaktan kahit si Mr. Brandon. Inihagis ng pinuno ang kanyang upos ng sigarilyo sa lupa at bahagya itong itinatak. Inutusan ni Mr. Brandon na pilayin ka at itapon sa ilog. Lumipat ka. Pagkatapos ng mga salitang ito, ang mga taong nakaitim ay nagdagsaan. Kela Radcliffe, sa loob ng kotse, narinig ang lahat ng malinaw. Namutla ang mukha niya sa takot, at dali-dali siyang nag-dial ng emergency number. Samantala, nanatiling nakatutok ang mga mata niya sa nangyayari sa labas ng sasakyan. Iyon lang ba ang kaya ni Jackson Brandon? Umiling si Julius Reed. Ang mga lalaking nakaitim na ito ay maaaring may kaunting kakayahan, ngunit ang lahat ng ito ay napakalakas. Ngayong nagising na ang kanyang mga alaala, walang kahirap-hirap para sa kanya ang pakikitungo sa gayong mga tao. Bang! Sa sandaling sinugod siya ng mga lalaking nakaitim, bigla siyang sumulpot. Ang kanyang makapangyarihang kamao ay bumagsak ng matindi sa nangunguna sa lahat, ang napakalaking puwersa na amaking pababa ng 5 magkakasunod na tao. Shit! Practice siya, ingat kayong lahat. Naging seryoso ang dating confident na lalaking nakaitim. Ang pagpapatambo sa kanyang 5 kapatid sa isang galaw, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Ngunit bago pa siya makabawi sa pagkabigla, nabasag na naman ang kamao ni Julius Reed. Basag. Nagmamadaling itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang mga braso para harangin, ngunit sa sandaling lamapat ang kanyang mga braso sa kamao ni Julius. Ang tunog ng pagkabali ng mga buto ay agad na sumunod. Siya ay sumisigaw, nakahiga sa lupa, humahagulgol sa sakit. Ngayon, walang aalis. Nang makita ang natitirang ilang lalaking nakaitim na nagtatangkang tumakas patungo sa van, marahas na tinapakan ni Julius ang lupa, na parang ahas sa likuran nila. Bang! 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 Isang sunod-sunod na 3 suntok ang umalangaw-ngaw, na direktang nagpabagsak sa kanila sa lupa. Wala pang kalahating minuto, mahigit 1 dosenang lalaki ang bumagsak lahat, wala ni isa ang nakatayo. Good sir, patawarin mo ako kahit minsan lang. Ang pinunong nakaitim, tinitiis ang sakit ng mga belang buto, ay nagsumamo mula sa lupa. Siya ay mula sa Three-Blade Group, ngunit wala siyang ideya na kalaban niya ang isang napakabangis na manlalaban. Sa isang engkwentro pa lang, lahat ng tauhan niya ay nawalan na ng kakayahang lumaban. Hindi ako kailanman naawa sa aking mga kaaway. Malamig na lumapit sa kanya si Julius Reed at dahan-daang itinaas ang isang paa. Kuya, nasaktan mo na ang pamilya Brandon, gusto mo ba talagang masaktan din ang Three-Blade Group? Kung pakakawalan mo ako, magsusumamo ako kay Mr. Brandon para sa iyo pagbalik ko. Sa isang desperado na sitwasyon, ang lalaking nakaitim ay walang pagpipilian kundi tawagin ang pangalan ng kapangyarihang sumusuporta sa kanya. Ang grupo ng 3 talem.
Nagtaas ng kilay si Julius at nagtanong, ito ba ang Three-Blade Group from the Limang Ilog na lalawigan? Sa Five River Province, kabilang sa mga sikat na pangalan, mayroong Three-Blade Group. Ang malaking boss ng Three-Blade Group ay si Maurice Hierro. Noong unang dumating si Aaron Jackson sa Gonzales City, pinag-isipan niya kung kakalabanin niya ang Three-Blade Group, ngunit sa oras na iyon ay nawala na ang kanyang alaala. Para maiwasan ang gulo, hindi ginalaw ni Jackson ang Three-Blade Group. Sa hindi inaasahan, ngayon ay nakatagpo siya ng mga tao mula sa isang sangay ng Three-Blade Group, at higit pa, kasabwat nila ang Brandon family. Bakit kayo nagtutulungan sa pamilyang Brandon? Kung maling salita ang sinabi mo, kukunin ko agad ang buhay mo. Diretsahang ibinato ni Julius ang kanyang tanong. Ang pangalan ko ay Ignacio Cop. Ang Three-Blade Group ay may halos 1,000 tao sa Gonzales City. Para naman kay Mr. Brandon, binigyan niya ang aming manager ng 3 milyon para kunin kami para turuan ka ng leksyon. Ibinuhos ni Ignacio Cop ang lahat ng walang pag-aalinlangan, hindi nang ahas na itago ang isang detalye. Maaari kang mamatay ngayon. Bang! Bumagsak ang paa ni Julius, nadurog ang kanyang ulo. Halika at tulungan mo ako dito. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Aaron Jackson. Matapos ang lahat ng ito, mahinahong inayos ni Julius Reed ang kanyang damit at naglakad patungo sa Rolls-Royce na parang walang nangyari. Hello, ito ang emergency center. Ito ay, wala na ngayon. Sa loob ng sasakyan, ibinaba ni Kela Radcliffe ang emergency call nang nanginginig ang mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 34, Black Wind Bar sa Lungguhit L. Sa buong paglalakbay, hindi napigilan ni Kela Radcliffe ang pagkabigla mula kanina. Kailan naging napakalakas ng kanyang asawa? Madaling napatumba ni Julius Reed ang higit sa 100 lalaki, halos basta-basta. Ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong, dahil tiyak na may dahilan si Julius kung bakit niya ito ginawa. Nanatiling awkward ang atmosphere hanggang sa kwarto nila, kung saan magkahiwalay silang natulog. Hindi makapagsalita si Julius tungkol dito, dahil hindi pa ito ang tamang oras. Ayaw niyang madamay si Kela sa gulo na ito, kahit na hanggang sa neresolba niya ang lahat ng isyo. Kailangan ko bang pangalagaan ang pamilyang Brandon? Pagkatapos mahawakan ang mga bagay, nagpadala ng mensahe si Aaron Jackson kay Julius. Galit na galit siya lalo na sa mga kaganapan ngayon at nangangati na pangunahan ang kanyang mga tauhan sa pamilyang Brandon para sa kabayaran. Ang Brandon family ay talagang mapangahas, nangangahas na saktan ang young master ng 10,000 Mountain Alliance. Hindi nila matakasan ang kanilang nakatakdang kapalaran. Ngunit bago kumilos, kailangan niyang kumonsulta kay Julius. Magpadala muna ng malaking regalo sa pamilya Brandon. At bigyan mo ako ng konting katok sa Three-Blade Group. Kung ang pamilya Brandon ay nangahas na guluhin siya, tiyak na hindi sila bibitawan ni Julius. Ngunit ngayon na ang mga tao mula sa Three-Blade Group ay kasangkot, ito ay tila mas komplikado. Hindi pa niya lubos na nababawi ang kanyang mga alaala, ngunit sa kaibuturan ng kanyang subconscious, naalala niyang may napakalakas na kaaway. At dahil sa taong ito nawalan siya ng alaala noong una. The Three-Blade Group. Kasali din sila. Nang makita ni Aaron ang mensahe ni Julius, nakaramdam ng matinding galit si Aaron. Matagal na niyang nakitang hindi kanais-nais ang Three-Blade Group ngunit pinigilan niyang kumilos para maiwasan ang gulo. Ngunit ngayon, nalampasan na nila ang linya. Ang mga gumugulo sa akin ngayon ay mula sa Three-Blade Group. Samahan mo ako sa kumpanya nila mamaya at turuan mo sila ng leksyon. Panipi. Idinetalya ni Julius ang mga pangyayari sa gabi at pagkatapos ay pinatay ang kanyang telepono, nagkunwaring natutulog. Si Aaron ay isang taong mapagkakatiwalaan niyang humawak ng mga bagay-bagay. Ngunit kailangan niyang personal na pangasiwaan ang usapin ngayon. Maaaring kailanganin ng kaunti pang pagsisikap upang ipaliwanag ang mga bagay kay Kela, bagaman. Lumalim na ang gabi, at matagal nang pinatay ng mga mamamayan ang kanilang mga ilaw at natulog, nag-recharge para sa susunod na araw na trabaho. Ngunit sa ilang sulok ng lungsod, nagsisimula pa lang ang buhay. Ang Black Wind Bar, na matatagpuan sa labas ng Gonzales City, ay isang bar na sarado sa araw ngunit mataong sa gabi.
Maraming regular ang dumating ng maaga sa bar upang simulan ang kanilang hedonistic nightlife. Sa kabila ng malayong lokasyon nito, medyo kumpleto ang mga pasilidad ng bar, at kahit ilang bar sa malalaking lungsod ay maaaring hindi maihambing. Dahil ang Black Wind Bar ay itinatag ng Three Blade Group, na sinusuportahan ng isang napakalakas na financial chain. Lumawak si Mauricio sa Gonzales City dahil malapit ito sa dagat, na maginhawa para sa maraming mga out-of-town na bisita na sumakay ng bangka. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang bumaba sa kanilang mga sasakyan, handang pumasok sa bar. "Sir, mangyaring ipakita ang iyong membership card." Nang makarating sa pasukan, pinigilan sila ng ilang matipunong lalaki. "Tingnan mong mabuti." Ang nangingibabaw na tiger ay naglabas ng isang gintong card mula sa kanyang bulsa, na may larawan ng 3 bakal na kutsilyo at isang bungo. Ito ang gold membership card ng Black Wind Bar, exclusive sa Three Blade Group. Kung wala ang card na ito, hindi man lang managinip ang isa na makatapak sa loob ng bar. Sa loob, mayroong isang deputy manager mula sa Three Blade Group, kasama ang halos 100 kawani. Para kay Aaron, ang pagkuha ng kanyang mga kamay sa isang Black Wind Bar membership card ay walang problema. Pasok sa loob. Sa sandaling makita ng matipunong lalaki ang card, ang kanilang saloobin ay napalitan ng paggalang. Isang gintong card. Wala pang 10 sa kabuuan ng Gonzales City. "Boss." Tumabi ang nangingibabaw na tiger para papasukin muna sina Julius at Aaron, pagkatapos ay sumunod na malapit sa likuran kasama ang kanyang mga tauhan. Habang naglalakad sila, ang dominating tiger ay sobrang tensyonado. Kahit nakaraniwang malaya siyang gumagala sa Gonzales City, sila ngayon ay nasa lugar ng Three Blade Group para manggulo. Makakaalis nga kaya sila nang hindi nasaktan. Sa panunood ng nakaka-relax na kilos nina Julius Reed at Aaron Jackson, hindi napigilan ng dominating tiger na hindi mapakali. Ang Three Blade Group ay parang isang hegemon sa Five River Province, at ang gagawin nila ay maihahalin tulad sa pagbubunot ng ngipin sa bibig ng tigre. "Boss, ano ang gusto mong inumin?" Nang makita ang isang grupo ng mga taong naglalakad papasok, nagmamadaling lumapit ang bumati. "Anything will do. Bigyan mo muna ako ng pinakamahal na inumin." Inilabas ni Aaron Jackson ang isang card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa bumati. "Kung mas mabilis, mas mabuti." "Oo." Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ang mga mata ng bumati ay kumikinang ng may katapatan, dahil ang isang membership card ng 5 milyong antas ay kumakatawan sa isang malaking shot sa isang lugar tulad ng Gonzales City. Dapat siyang maging maingat sa pagdalo sa kanilang mga pangangailangan, upang maiwasan ang anumang gulo. Makalipas ang 1 minuto, bumalik ang bumati dala ang card at ilang masarap na cocktail, na sinamahan ng isa sa mga manager ng bar. "Mga Ginoo, tila hindi kayo pamilyar. Ito ba ang una ninyong pagbisita? Bihira ang mga customer na makakapag-recharge ng 5 milyon sa isang pagkakataon." Naalala ng manager ng lobby ang bawat isa, ngunit wala siyang maalala sa mga taong ito. Napaka hindi pamilyar. Inirerekomenda ng isang kaibigan ang lugar. Ikinaway ni Aaron Jackson ang card ng dominating tiger at sinabing, "Nandito kami para magnegosyo, at magsaya habang ginagawa namin iyon." Ayon sa pag-iisip ni Aaron Jackson, maaari lamang nilang basagin ang bar kasama ang kanyang mga kapatid, dahil mayroon siyang lakas na gawin iyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Julius Reed, iginiit na bisitahin ang bar upang makita, pumatay gamit ang psikolohikal na taktika, at humantong sa sakuna sa ibang lugar. Bagamat hindi naiintindihan ni Aaron Jackson, wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. "Sumunod ka sa akin." Guided by the lobby manager, dumating sila sa isang table. Sa sandaling ito, ang mga bisita dito ay nagiinuman at nagpapasaya, marami ang nakikipagkompetensya sa bilis ng pag-inom upang makita kung sino ang maaaring uminom ng pinakamabilis. Sa tabi nila, maraming babae ang humihiyaw, na nag-uudyok sa kagustuhan ng mga lalaki na makipagkompetensya. Magulo ang bar, at halatang hindi nagbibiro. Ang Three Blade Group lamang ay kumita ng mahigit 1 bilyon sa isang taon mula sa Black Wind Bar. Sa makatuwid, lubos na pinahahalagahan ni Mauricio ang turf sa Gonzales City at nagtalaga ng maraming tao mula sa Three Blade Group dito. Bukod dito, 2 beses niyang sinisiyasat ang lugar bawat buwan.
Nakatawag ng pansin ang hitsura ni Julius Reed at ng kanyang mga kasama, dahil sa dinami-dami ng customer na pumunta rito, kakaunti ang personal na sinamahan ng manager ng lobby. Ang bilis ng pag-inom na ito ay masyadong mabagal, maaari kong tapusin ang isang bote sa loob ng 2 segundo. Umupo si Julius Reed sa kanyang upuan at casual na sinabi, mayroon bang taong makakasama ko sa pag-inom? Ang sinumang manalo ay maaaring mag-alis ng 100,000 sa isang pagkakataon. Naglagay si Aaron Jackson ng 10 bundle ng $100 na perang papel sa mesa, agad na nagpakinang ang mga mata ng lahat. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon ko dito, kaya hindi ko alam kung paano laruin ang anumang bagay. Ang pera ay narito mismo, kung mayroon kang kasanayan, huwag mag-atubiling kunin ito. Ito ay simula pa lamang, kung gaano kalaki ang mawawala sa akin ay depende sa iyong kakayahan. Nag-cross-leg si Julius Reed at walang pakialam na sinabi. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang mga customer, na parang na-injected ng adrenaline boost, ay nagsimulang kuskusin ang kanilang mga kamay sa pag-asa. Dahil may madaling markang namimigay ng pera, bakit sila tatanggi? Marami pa nga ang naglagay ng kanilang pag-asa kay Julius Reed, na naghahanap upang mabawi ang isang halaga mula sa kanya. Kung walang pagtutol, magsimula tayo. Sinulyapan ni Julius Reed ang mga customer at itinulak ang 100,000 pasulong. Mauna na ako. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na rin ang naglabas ng 100,000 na mga papel de bangko, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matako na kislap. Oo naman. Tumanggo si Julius Reed at ngumiti, pinagmamasdan ang lalaki. Kung gayon hindi ako magpipigil. Huminga ng malalim ang nasa katanghaliang gulang, kinuha ang bote, at nagsimulang uminom. Masyadong mabagal. Kasabay nito, hinawakan ni Julius Reed ang isang bote gamit ang isang kamay, nabasag ang ilalim, at mabilis na sinipsip ang isang buong bote ng alak sa kanyang tiyan. Wala pang kalahating bote ang naibaba ng lalaking nasa harapan niya. Sorry, nawala ka. Thud. Inihagis ni Julius Reed ang bote sa mesa at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 35, kunin ang pera at tumakbo isa. Wow! Isang sigaw ng pagkagulat ang nanggaling sa mesa. Salamat, kuya. Hawak ni Aaron Jackson ang 100,000 na cash sa harap ni Julius Reed at hinawakan ni Aaron Jackson ang 100,000 na pera sa harap ni Julius Reed at nagtanong, may gusto pa bang sumama? Gagawin ko. Ang kabiguan ng unang panauhin ay hindi nagpapahina sa iba. Sa kabaligtaran, mas maraming tao ang sabik na subukan. Ang kaisipan ng mga parokyanong ito sa bar ay palaging pareho, lagi nilang iniisip na magtagumpay sila. Ngunit madalas, pagkatapos lamang ng kanilang kabiguan na malinaw nilang nakikita ang kanilang sarili. Pagkaraan ng ilang pag-ikot, marami ang umalis na nanlulumo, dumating na puno ng laban, ngunit nang umalis sila sa kanilang mga upuan, lahat sila ay tila mga talunang tandang. Ang maingay na kaguluhan ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na iba, na isinantabi ang kanilang ginagawa at nagtipon-tipon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makita nila ang maliit na bundok ng pera sa mesa ni Julius Reed, marami ang nakaramdam ng surge of hormones at rush ng excitement. Sa pagtatapos, ang pera sa harap ni Julius Reed ay patuloy na natambak, at halos hindi ito mahawakan ng mesa. Anong nangyayari? May nanggugulo. Tanong ng isang kalbong lalaki na nakakunot ang noo, sa di kalayuan. Ang kanyang pangalan ay Sonny Ridge, at siya ang deputy manager ng sangay ng Three Blade Group sa Gonzales City. Palagi niyang binabantayan ang Black Wind Bar, na responsable sa pagpapanatiling mahusay sa lugar para sa Three Blade Group. Ngayon, nakakakita ng isang estranghero na nagdulot ng gayong kaguluhan, siya, bilang representante na tagapamahala, ay nakaramdam ng hindi mapakali. Kuya, pinagmamasdan namin siyang mabuti. Ang lalaking ito ay nakakuha ng kaunting pera sa aming bar sa loob lamang ng kalahating oras. Kung magpapatuloy ito, ang aming mga customer ay hindi maglalakas loob na bumalik. Tumugon ang manager ng lobby sa mahinang boses sa tabi niya. Siya ay nakatayo sa pamamagitan ng buong oras, ngunit hindi mahalaga kung paano siya nagmamasid, hindi niya makita ang anumang panlilinlang mula sa kabilang partido. Hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan ng pag-inom. Nagtaka ito sa kanya. Ang lalaki ay malinaw na isang bagong dating,
Kaya ang lakas ng loob niyang gumawa ng ganoong eksena pagdating. Bukod dito, ang Black Wind Bar ay napakakilala na walang nang ahas na gumawa ng gulo. Kung may nakitang sadyang nanggugulo sa bar, haharapin nila ang parusa na putulin ang dalawang kamay. Pero kung swerte lang talaga, sobrang hindi ka panipaniwala. Pupuntahan ko siya. Tumayo si Sunny Ridge at dahan-daang naglakad patungo sa mesa. Talagang hindi siya makapaniwala na may mga ngahas na magpakita ng kawalang galang sa Three Blade Group. Samantala, si Julius Reed ay umaani ng masaganang ani, na may nakatambak na pera sa harap niya. Sa panghihinayang na tingin ng ilang parokyano, ibinulsa ni Aaron Jackson ang 400,000 na pera. Bata, hindi masama sa mga inumin, ha? Tinulak ni Sunny Ridge ang ilang parokyano sa kanyang harapan at dahan-daang umupo sa tabi ni Julius Reed. Kuya Dragon, binati ng iba si Sunny Ridge nang makita siya. Naghalo sila dito buong taon at natural na pamilyar sa deputy manager ng Three Blade Group. Ang ilang mga parokyano na nawalan ng pera ay nakaramdam ng schadenfreude, iniisip na sa gayong malaking panalo, hindi siya hahayaan ni Sunny Ridge na lumayo dala ang pera. Ito ay magiging isang magandang palabas. Kasama mo ba ang bar na ito? Nang makita ang saloobin ng mga parokyano sa kanya, si Julius Reed ay may magandang hula tungkol sa pagkakakilanlan ng estranghero. Talaga, ako si Sunny Ridge, ang namamahala sa Black Wind Bar. Hindi mo basta-basta kukunin ang pera ng mga customer ko, saan iiwan niya ang mukha ko bilang boss. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata na para bang sinusubukang makita ang ibang lalaki. Fine, basta huwag kang mag-welsh sa taya. Sinalubong ni Julius Reed ang kanyang tingin, dahilan para biglang nanlamig ang puso ni Sunny Ridge. Sa kanyang mga mata, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot. Maglalagay ako ng 1,000,000 dito, maglakas loob ka bang kunin? Sabi ni Julius Reed na may malabong ngiti. 1,000,000. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ang mga pusta ay naging 100,000 bawat pagkakataon, ngunit ngayon, nakikipaglaro laban kay Sunny Ridge, nang ahas siyang magsabi ng 1,000,000. Si Sunny Ridge ay, sa pangalan, ang boss ng Black Wind Bar. Ang makipag-usap sa boss ng ganito ay halos isang death wish, hindi ba? Puno ng pag-asa ang lahat. Sige, paglaruan kita. Kumunat ang noo ni Sunny Ridge ngunit tumango pa rin bilang pagsang-ayon. Siya ay dumating upang hamanin ang lalaki, at ngayon ay hindi na siya maaaring umatras dahil lamang sa mataas na pusta, o siya ay magiging isang katatawanan. Nang makitang tumango si Sunny Ridge, mabilis na pinalibutan ng mga parokyano ang mesa, handa na para sa panoorin. Ang isa ay isang bagong dating na nagdulot ng sensasyon ngayon, ang isa ay ang nominal na boss ng Black Wind Bar. Ang tunggalian sa pagitan ng dalawa ay tiyak na magiging lubhang kawili-wili. Pero dahil pareho tayong lalaki, lutisin natin ito sa paraang lalaki. Inihagis ni Sunny Ridge ang 1,000,000 na pera sa mesa, pinaikot-ikot ang kanyang leeg para umangat. Kalimutan mo na, mahalaga ang oras ko, wala akong oras makipaglaro sa'yo. Napatingin si Julius Reed sa kanyang relo at ikan-away ang kanyang kamay kay Aaron Jackson, let's go. Dahil dito, natigilan ang lahat ng parokyano. Dinala ni Sunny Ridge ang pera at umupo pa nga, pero tumayo na lang ang kabilang partido para umalis. Ito ay tiyak na isang matinding kawalan ng paggalang kay Sunny Ridge. Natuwa ang mga pamilyar kay Sunny Ridge dahil alam nilang magkakaroon ng magandang palabas. Ang mahalagang figurang ito mula sa Three Blade Group ay kilala sa kanyang pabago-bagong ugali, hindi niya kayang lunukan ang insultong ito. Gaya ng inaasahan, nang makitang aalis na si Julius Reed, ikan-away ni Sunny Ridge ang kanyang kamay, at agad silang pinalibutan ng mga bouncer sa bar. Boss, anong ibig mong sabihin dito? Black shop ba ang bar na ito? Kapag dumating ka, bawal kang umalis. Lumingon si Julius Reed, nakangiti kay Sunny Ridge. Paumanhin, maaari kang umalis, ngunit ang pera ay nananatili. Dahan-daang bumangon si Sunny Ridge, itinuro ang kahon sa kamay ni Aaron Jackson, iwan mo ang pera, at makakaalis na ang mga lalaki. Anong ibig mong sabihin dito? Pinaikit ni Aaron Jackson ang kanyang mga mata, naglabas ng nakakapangilabot na aura, at ang mga lalaking kasama niya ay naghanda na rin para sa pakikipaglaban. Biglang naging tense ang hangin.
Milyon ang sinasabi ko dito bawat minuto, hindi mo kakayanin ang kawalan kung itatago mo ako dito. Hindi naman kinabahan si Julius Reed bagkos ay ngumiti lang siya ng mahina. Milyon-milyon. Kung gayon, tumaya tayo ng 1,000,000. Manggahas o hindi, kung manalo ka, kunin mo ang pera at umalis, sisiguraduhin kong walang problema. Tinapik ni Sonny Ridge ang kanyang dibdib bilang garantiya. Dahil napaka-confident mo, bakit hindi ako nag-oobliga? Tumayo si Julius Reed, kalmadong nakatingin kay Sonny Ridge. Sabihin mo sa akin, paano natin gagawin ito? Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Sonny Ridge dahil hindi siya makatanggi sa ganoong madaling pantirya. Kahit anong laro, hindi nababago ang kinalabasan ng kanyang pagkapanalo. Dahil nasa bar tayo, uminom tayo. 2 kahon ng alak, bawat isa ay may 24 na bote. Tingnan natin kung sino ang makakainom ng mas marami sa loob ng 5 minuto. Ang pinakamaraming umiinom ang panalo. Ang tunay na lalaki ay hindi matatakot uminom, di ba? Mahinahong wika ni Julius Reed. Wow! Ang daming tao sa isang iglap. Sa Gonzales City, hindi maliit na halaga ang 1,000,000. At para tumaya ng basta-basta, dapat talagang kumpiyansa ang isa. Paano ko malalaman kung kaya mong mawala? Kahit na si Sonny Ridge ay lihim na natutuwa, nanatili siyang kalmado sa harapan. Itong card. Hindi mo masasabi sa akin na hindi mo ito nakikilala, hindi ba? Naglabas si Aaron Jackson ng isang itim na card at ipinamalas ito sa harap ni Sonny Ridge. Nasaan ang pera mo? Gusto namin ng pera. Sige, kunin mo ang pera. Malawak na ikan-away ni Sonny Ridge ang kanyang kamay, nanginginig sa pananabik. Bilang boss ng bar, syempre, nakilala niya ang itim na card, naglalaman ito ng hindi bababa sa 1,000,000,000. Ilang sandali pa, isang allopiers mula sa bar ang lumakad papunta sa inuman na may dalang 10 maliliit na kahon. 1,000,000 bawat kaso, 10 sa kabuuan. Binuksan ni Sonny Ridge ang bawat kaso ng isa-isa, seryosong nagsalita, napakaraming saksi dito, mas mabuting huwag kang matuwa sa taya. Totoo silang lahat. Ininspeksyon ng mabuti ni Aaron Jackson ang mga kaso at saka tumango kay Julius Reed. Kung ganoon, simulan na natin. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, casual na kumuha ng bote ng beer, tinanggal ang takip gamit ang kanyang daliri, at nagsimulang humiga. Si Sonny Ridge, hindi dapat madaig, ay nagbukas ng mga bote para sa kanya ng allopiers. Ngunit sa sobrang bilis ng pag-inom niya, pagkatapos ng 3 bote, si Sonny Ridge, sa paniniwalang may kahangahangang pagpapaubaya, ay naramdaman niyang kumakalam ang kanyang tiyan, at siya ay napasuka. Samantala, naubos na ni Julius Reed ang mahigit 12 ng bote, na para bang isang malawak na lalagyan ang kanyang tiyan, na patuloy na ibinubuhos sa kanyang lalamunan. Nagulat ang lahat, tao pa ba siya? Sa oras na natapos ni Julius Reed ang huling bote, 6 na lamang ang nagawa ni Sonny Ridge. Kumakalam na parang bola ang tiyan niya at naging purple ang mukha niya. Tapos na ang oras. Dahil ganito ito, salamat sa kabutihang loob, Kuya Dragon. Kukunin ko ang pera at aalis. Tumayo si Julius Reed, inilapag ang huling walang laman na bote sa mesa, at binigyan ng bahagyang ngiti si Sonny Ridge.